Nagumpisa ang kabanata sa silid ng ika-3 prinsipe. Dito makikita sa reyna si Vanti na tinutulungang kumain si Mariam. Nasa silid din ang kanyang mga gwardya, pati na rin ang hunter na si Biscuit. At dahil kinuha ni Reyna si Vanti ang mga tagapagbantay ng kanyang unang anak na si Momoze, nasa silid din si Hanzo at kinakausap nito si Biscuit ukol sa pinakaagaw atensyon sa loob ng silid. Ito ay ang guardian spirit beast ni Mariam. Napansin ni Hanzo na mas lumaki ang nine beast ng batang prinsipe at sinabi naman ni Biscuit na alam ng nilalang na nakikita nila ito dahil nakikipagtitigan sa kanila ang nakakatakot na halimaw. Habang abala sa pagkain si Mariam sa kanyang silid, ang kapatid niya naman na si Momoze ay mahimbing na natutulog. Dahil sa pagkuha na rin na si Vanti sa mga orihinal na tagapagsilbi ng bata, naiwan ng mga gwardyang ipinadala ng mga unang asawa ng hari sa paligid ng ika-12 prinsipe. Pinag-uusapan ng mga ito kung papaano nila papaslangan si Momoze sa paraan na hindi sila mahuhuli ng otoridad. Pero malalaman ng kanilang mga amo na sila ang gumawa nito, upang mabigyan sila ng magandang posisyon kapag ang kanilang mga amo na ang nagmana ng trono. Ang plano ng mga gwardya ni Momoze ay kabaliktaran sa plano ng mga gwardyang sina Ryoji at Bacham, ang mga tagapagbantay ng ika-11 prinsipe na si Fugetsu. Pinayuhan ni Bacham si Ryoji na kailangang hindi nila masyadong pagurin ng kanilang mga sarili sapagkat sila lamang ang dalawang tunay na gwardya ni Prinsipe Fugetsu. Samantalang ang ibang nasa silid ay mga espiya na o mamamaslang. Maaaring ang katapatan nila Ryoji at Bacham ay resulta ng pagiging mabuting bata ni Fugetsu. Malaki ang pagkakaiba niya sa kanyang kambal na si Kacho na kasalukuyang tinatrato ang kanyang mga tagapagsilbi na parang hayop. Iwinasiwas ang pagkain at pinagsisigawan ng ika-10 prinsipe ang kanyang mga tagapagsilbi. Nagdulot ito upang pagchismisan siya ng kanyang mga katulong at gwardya. Pinapanalangin ng mga ito na sana unang mapaslang si Kacho at sana malipat sila sa paninilbihan kay Fugetsu. Sa tulong ng malakas na pandinig ni Melody, narinig niya ang usapan ng mga tagapagsilbi at sa isip ng hunter, kanyang sinabi na ang pagtratong ginagawa ni Kacho sa kanila ay hindi makakatulong para magmukha siyang malakas. Bagkus, isang pagkakamali na maaari nitong pagsisihan sa bandang huli. Samantala, nagising naman mula sa pagtulog si Halkenberg. Gulat na gulat ang ika-9 na prinsipe paglabas ng silid, sapagkat kanyang nakita na gising na ang lahat ng kanyang tagapagbantay. Kung ating babalikan ang kabanata 362 ng manga, sa di malamang dahilan, nadiskubre ni Halkenberg na walang malay at nakahandusay sa sahigan lahat ng kanyang gwardya. Ang makita ang mga ito na ganado sa pagtatrabaho ngayon na parang walang nangyari ay ipinagtaka ng prinsipe. At papaniwalaan niya na sanang panaginip lamang ang nasaksihan kanina kung hindi niya tiningnan ang ibabaw ng kanyang kamay. Dito, kanyang nakita ang marka na mistulang balahibo ng ibon. Isang markang hindi niya alam kung saan nanggaling. Sa kwarto naman ng ika-8 prinsipe na si Sally-Sally, sinisermonan ni Swinko ang kanyang anak sa pagkasayang nito ng oras, imbes na gumawa ng estratehiya para manalo sa succession contest. Masayang sumagot si Sally-Sally sa kanyang ina. Sinabi niya kay Swinko na meron siyang plano. Uumpisahan niya ito sa susunod na handaan ng barko. At sa tulong ng planong ito, babaguhin ni Sally-Sally ang mundo. Mistulang pagbago rin ang plano ni Lazarus pag siya ang naging hari ng Kakin. Sapagkat sa ngayon, kausap ng ika-7 prinsipe si Basho ukol sa drogang inimbento ng hunter. Ayon kay Basho, ito ang palagi niyang gamit sa araw-araw at bagay na bagay ang droga sa mga malalakas manigarilyo katulad ng kanyang mga kaibigan. Ang pagkakaiba sa pangkaraniwang sigarilyo o droga, napakasustansya ng drogang inimbento ni Basho. Nagdulot upang maging malusog ang mga taong gumagamit nito. Humanga si Lazarus kaya nagpaalam siya kay Basho na isa sa publiko niya ang droga para masolusyonan ang adiksyon ng mga mamamayan ng Kakin sa pinagbabawal na gamot. Pumayag ang hunter at sinabi niya sa ika-7 prinsipe na mas mapapabilis ang kanyang plano kung ito ang magiging hari ng Kakin. Subalit, sinabi ni Lazarus na hindi madali ang gustong mangyari ni Basho. Kung babaguhin ni Sally-Sally ang mundo sa tulong ng kanyang plano at kung si Lazarus naman ay babaguhin ang kanilang kaharian sa pamamagitan ng droga, ang ika-6 na prinsipe namang si Tyson ay magpapalaganap ng kapayapaan sa sangkalupaan gamit ang sinulat niyang libro. Ayon kay Tyson, magkakaroon ng kapayapaan ng mundo sa oras na maging disipulo ng ika-6 na prinsipe ang lahat ng tao. Maiintindihan ni Izunami ang ibig sabihin ni Tyson sa oras na binasa niya ang libro nito. Kung pagbabasihan natin ang reaksyon ni Izunami, hindi siya naniniwala sa sinabi ni Tyson. Pero humanga siya sa prinsipe dahil nananatili itong kalmado sa kabila ng nagaganap na agawan
sa trono. Naipakita na ng kabanatang ito ang kasalukuyang estado at ginagawa ng mga batang prinsipe. Sa mga sumunod na pahina, mababasa ang mga aksyon ng mas matatandang anak ng hari. At nag-umpisa ito kay Tobepa na abala sa paggamit ng computer. Abala din ang kanyang punong gwardya na si Maor sa pagtawag sa telepono. Kausap ng gwardya ang kampo nila Prinsipe Wobble. Tinatanong ni Maor kung nasolusyonan na ba nila Kurapika ang problemang inilahad kanina. Sinabi ng nasa kabilang linya na maayos na ang lahat. Kaya pagkababa ng telepono, lumapit si Maor kay Tobepa upang magpaalam sa pagpunta nito sa silid ng ika-14 na prinsipe. Pumayag si Tobepa. Noong nakaalis na ang gwardya, inisip ng ika-5 prinsipe kung paano nila i-dispatcha si Butch, ang sundalong ipinadala ni Benjamin upang magmanman sa kanila. Kung ang pag-alis sa espiya ang pinaglalaanan ng oras sa Tobepa, si Chernik naman ay nagbigay ng napakaraming oras upang matutunan ng paggamit ng Nen. Ginagabayan siya ng kanyang gwardya na si Teta. Inutusan ng babae ang ika-4 na prinsipeng magmanipula ng ora sa pamamagitan ng paglikha ng bolang gawa sa Nen. Nagawa ito ni Chernik at hindi lamang siya nakontento dito sapagkat walang hirap din niyang napaglaruan ang orang nalikha sa kanyang mga kamay. Ang pangyayaring ito ay halos kapareho ng ginawa ni Jing noon sa larong P-Play, kung saan madaling natalo ng hunter si Usamen, isang Nen user na batikan sa larong ito. Humanga ang lahat matapos ipamalas ni Jing ang talento niya sa pagmamanipula ng sariling ora, kapareho ng paghanga ni Teta sa kakayahan ni Chernik, kaya naniniwala ang babae na ang ika-4 na prinsipe ay may natatanging kakayahan sa paggamit ng Nen, o mas kilala bilang Nen Genius. Bukod kay Chernik at Jing, ang isa pang Nen Genius ay nasa kwarto ng ika-3 prinsipe. Ito ay si Kurapika. Natapos ang nakaraang kabanata sa pag-uusap ni Kurapika at Zhang-Lei. Inalok ng hunter ang prinsipe sa impormasyong makakapagpabago ng takbo ng kompetisyon. Sinabi ng ika-3 prinsipe na ayos lamang sa kanyang malaman ng impormasyon. Pero dahil si Kurapika ay nakatanggap ng mga tawag mula kay Tobepa at Benjamin, tinanong niya ang hunter kung may gagawin pa ba ito. Malungkot na sumagot si Kurapika na meron pa. Kaya sinabi ni Zhang-Lei na ibahagi na lamang ni Kurapika sa kanya ang mahalagang impormasyon sa susunod na pagkakataon. Tinanong din siya ni Zhang-Lei ukol sa balitang naubos sa mga gwardya ni Prinsipe Wobble. Kinumpirma ito ni Kurapika, kaya dahil sa kabutihan ng ika-3 prinsipe, ipinahiram niya ang dalawa niyang tapat na gwardyang sina Sakata at Hashito. Nagpasalamat si Kurapika, pero bago pa man sila makaalis, ipinagbigay alam ni Koventoba ang utos ng unang reyna na si Unma. Sinabi niya sa gwardyang si Slaka na gusto ni Reyna Unma na samahan ni Slaka sina Kurapika sa silid ni Prinsipe Wobble. Si Reyna Unma ang ina ni Prince Benjamin at si Koventoba naman ang sundalong pinadala ni Benjamin sa silid ni Zhang-Lei. Sa madaling salita, gusto ng kampo ng unang prinsipe na paalisin ng mga gwardya ni Zhang-Lei sa silid. Sa paraang ito, mababawasan ng tagapagbantay si Zhang-Lei at magiging madali para kay Koventoba na paslangin ang ika-3 prinsipe. Humingi ng pahintulot si Slaka kay Zhang-Lei. Binigyan siya ng magandang ngiti ng ika-3 prinsipe at pinayagan siya nitong gawin ng responsibilidad. Habang patungo sa silid ni Prinsipe Wobble, kinausap ni Slaka sina Hashito at Sakata. Nakiusap siya sa dalawa na magbahagi sa kanya ng kahit na anong makukuhang impormasyon sa silid ng ika-14 na prinsipe, sapagkat pag nabigo sila sa pagprotekta kay Prince Wobble, siguradong mawawalan sila ng trabaho. Si Slaka ay hindi kabilang sa mga tapat na tagapagbantay ni Zhang-Lei, sapagkat siya ay naglilingkod sa ika-2 reyna na si Dawazul. Sa ngayon, ang reyna ay naghahapunan kasama ang anak na babaeng si Camila. Sinabi ng ika-2 prinsipe sa kanyang ina ang kanilang plano na unang paslangin ng unang prinsipe na si Benjamin at pagkatapos ay ang ika-9 na prinsipeng si Halkenberg. Sinagot ng reyna ang anak sa pagkasabing siya na lamang ang tumapos sa buhay ni Halkenberg. Kapansin-pansin ang pagkalumbay ni Dawazul at iniiwas ang tingin mula kay Camila. Pero walang pakialam dito ang ika-2 prinsipe. Iginiit niya na mas madali para kay Dawazul na lumapit kay Halkenberg, kaya mas madali din sa reyna na patayin ang prinsipe. Kung ating matatandaan, si Halkenberg ay kapatid na buo ni Camila at ang pag-utos niya sa kanyang inang sa Dawazul na paslangin ang sarili nitong anak ay nagpapatunay ng malahalimaw niyang pagkatao na nagkukubli sa kanyang kagandahan. Bago pa man magawa ni Camila ang kanyang mga plano, may ibang tao nang nakakaalam nito. Kabilang dito si Muse, ang sundalo ni Benjamin na pinadala sa silid ng ika-2 prinsipe. Gamit ang Nen ability ni Muse na tinatawag na secret window, nagagawa niyang marinig ang usapan ng kahit na sino, kahit malayo siya dito o hinaharangan ng makapal na pader. Ayon kay Muse,
hindi sasapat ang simpleng usapan bilang ebidensya para maipakulong nila si Camila. Kailangan niya ng iba pang matibay na pruweba, kaya pinalano niyang magpadala ng isa pang ibon gamit ang kanyang nenability sa ikalawang prinsipe. Ang mga impormasyong nakakalap ng mga sundalong pinakalat ni Benjamin ay pinagbibigay alam agad nila sa unang prinsipe. Nasa ngayon ay nakaupo sa kanyang silid at inaanalisa ang mga susunod nilang aksyon matapos tumanggi si Kurapika na una silang kausapin sa telepono. Ayon kay Benjamin, tumpakan lahat ng aksyon ni Kurapika sapagkat napabagal ng Hunter ang kanilang layuning paslangin si Prinsipe Wobble matapos matalo ng mga ito si Vincent. Maaaring isa-isang paslangin ni Kurapika ang kanilang mga sundalo kapag gumawa pa sila ng aksyong magpapahama kay Prinsipe Wobble. Kaya, pinadala nila si Bobby Mayna na may counteractive type ability o isang klase ng Nen ability na gumagana matapos makatanggap ang gumagamit nito ng pinsala. Ang mga pinsalang nakuha ay binabalik nila sa kanilang kalaban, kaya tiwala si Balsimilko na walang mangyayaring masama kay Bobby Mayna kung aatakihin ni Kurapika ang gwardya. Ipagpapatuloy nila ang planong pagpaslang kay Wobble kapag alam na nila ang abilidad ni Kurapika at ng kanyang mga kasama. Ang pag-alam ng kanilang mga kakayahan ay trabahong gagawin ng isa pa nilang sundalo na si Fury Cobb. Ang pinag-uusapan nilang prinsipe na si Prince Wobble at ang gwardyang balakid sa plano ni Benjamin na si Kurapika ay nakabalik na sa kanilang silid. Inusisa na nagtatakang sibil ang tatlong gwardya na kasama ni Kurapika. Pinaliwanag ng Hunter na makakatulong sa kanila sina Sakata at Hashito dahil sa misyon ng mga ito. Samantalang si Slaka naman ay kailangan nilang obserbahan dahil mistulang hindi ito gagawa ng maganda. Kinakausap ni Slaka si Bobby Mayna upang makipagpalitan dito ng impormasyon ukol sa nangyayari sa silid. Irritabling sumang-ayon si Bobby Mayna sa kagustuhan ng gwardya. Ang mga gwardyang pinadala ni Prinsipe Zanglay para protektahan si Wobble ay sobrang malaking tulong kay Kurapika. Ganun pa man, dahil nasa loob sila ng isang kompetisyon, kailangan hindi siya magpakakampante. Ito ang rason kaya inutusan niya si Reyna Owito na maging maingat sa paggamit ng Little Eye o ang abilidad na hiniram ni Kurapika kay Sayard at pinasa niya kay Reyna Owito. Hindi pa nagagamit nila Kurapika ang abilidad dahil hindi pa sila nakakahanap ng maliit na hayop na mamanipulahin. Nag-aalala ang Hunter na baka hindi sila makahanap ng insekto o dagang paggagamitan nito at nag-aalala si Kurapika dahil sa panganib na kaakibat ng paggamit niya ng Emperor Time ng sobrang tagal. Pinaliwanag ng kabanatang ito ang mga kasalukuyang aksyon, isinasagawang plano at tunay na pagkatao ng bawat prinsipe mula sa ikaunang prinsipe hanggang sa ika-14. Pero hindi natatapos dito ang ika-27 kabanata sapagkat sa huling pahina, muling ipinakita ang isang napakahalagang karakter sa istorya. Siya ay si Crollo Lucifer. Nakaupo siya sa isang mataong lugar ng Tier 5. Nilapitan ng isang lasenggo ang leader ng Phantom Troop at tinatanong nito kung ano ang meron kay Crollo sapagkat mukha itong miserable at may papatayin na kung sino. Hindi sumagot si Crollo kaya pinayuhan ng lasenggo ang leader ng Phantom Troop. Sinabi nito na maaaring madaming masasakit na pinagdaanan si Crollo makasakay lamang sa Black Whale. Pero ngayong siya'y nasa barko na, kailangan na nilang kalimutan ang mga koneksyon na nagbibigkis sa kanila at sa mundong kanilang nililisan. Sinagot siya ng magnanakaw sa pagkasabing ang mga bagay na nagbibigkis kay Crollo sa mundo ay napuputo lamang, subalit hindi niya kinakalimutan.